Wala po kasing lumabas na extra character kaya shoutout ko na lang kayo. Salamat po kay Bossing Weng Weng, at salamat po kay Bossing Christopher. Siya ay si Piaro, mukhang hindi niya rin alam ang pangalan niya. At sino ka ba? Siya ba ang humahabol na ipinadala ni Asmafel? Sinasabi ni Greed na hindi niya siya maalala. Gumawa pa siya ng kakaibang request noong unang kita niya sa kanya. Name, Piaro. Level, 367 edad, 30 sex, lalaki class, swordsman, hermit. Title, Great Swordsman kung ang isang sword-type weapon ay equipped. Attack power ay tataas ng 40% at attack bilis ng 10%. Strength, 2,038 stamina, 1,380 agility, 1,910 intelligence, 530. Pamumuno, 812 indomitable, 824, bilang pinakadakilang swordsman sa panahon na ito, ang taong ito ang pinakamalapit na maabot ang level ng Sword Saint. Ang taong ito ay kasalukuyang nagdurusa ng matinding sakit ng puso. Lahat ng stats niya ay nabawasan ng 20% kumpara sa ipinapakita sa status window. Install trap. Rank, C+, pwedeng mag-install ng simple trap si Piaro. Ang Empire's Swordsmanship rank, B. Ang basic swordsmanship ay ipinasa sa mga knights ng Saharan Empire. Tinataas ni Piaro ang swordsmanship na ito sa mas mataas na yugto. Overwhelm, rank A. Pwedeng overwhelming ni Piaro ang target na may mas mababang level kaysa sa kanyang espiritu lang. Ang overwhelming na target ay makakaramdam ng takot. Military Tactics ng Empire rank A+, high-level military tactics na natutunan ng army commanders ng Saharan Empire. Personal na nagsasaliksik si Piaro sa mga taktikang ito at tinataas ang level nito. Kakayahan mamuno sa 10,000 ng tropa, ang Great Swordsman's Lighten Men. Rank S. Natamuna ni Piaro ang yugto ng pagiging isa sa sword at ngayon ay nakakagamit na ng intangible sword na gawa sa sword key, na mas malakas sa aura. Peerless Swordsmanship, Rank SS. Ang swordsmanship ay ipinasa mula sa household ni Piaro for generation after generation. May rumors na ang swordsmanship na ito ay nagmula sa silangang kontinente, fated to perish. Rango, natatanging kasanayan ni Piaro, ang struck target ay tiyak na mamamatay. Cost ng resource, 40% ng iyong maximum sword key cooldown 1 oras. Ang epekto ng kasanayang ito ay hindi pwedeng mailapat sa isang quest o raid. Sa isip-isip ni Greed na sa pagtingin sa kanyang stats, may Great Lord Sword, sigurado siya. Higit sa lahat ng inaasahan niya ang kakayahan niya. Kahit aktibo man o ang kanyang mga passive, lahat ng kanyang mga kasanayan ay nasa kahanga-hanga na level. Pero higit pa sa iba, walang restriction sa kanyang stat growth. Sinasabi ni Piaro na based on your energy, hindi siya ang tipong tao na maaaring utusan ng katulad ni Asmafel. Kailangan ba niya talaga ituro ang tamang ugali na ipakilala muna ang kanyang sarili? Sa isip-isip ni Greed na it's a name an NPC na kaya ng walang hanggang paglago, nasa ibang level sila. Sinasabi ni Greed na Pagma successor at duke ng Ethnal Kingdom ng Pagma, siya si Greed. Hindi ba siya magiging knight niya? Nagulat si Piaro at sa isip-isip nito na siya ang Pagma successor. Sinasabi ni Piaro na ang sinabi niya lang, yan ba ang totoo? Tumatawa at sinasabi ni Greed na sabi niya sa kanya na siya ay isang duke. Sinasabi ni Piaro na kumpara sa Saharan Empire, na nasa tuktok ng kanlurang kontinente, ang duke ng maliit na kaharian tulad ng Ethnal ay walang espesyal, pero kung siya ang successor ng Pagma, iba yan. Kailangan niya siyang subukan para makita kung karapat-dapat niyang tanggapin ang hiling sa kanya na maging knight niya. Sinasabi ni Greed na hindi sila magkaaway pero gusto niya maglaban sila. Psycho siya. Sige, tapusin natin ito ng mabilis, kailangan nilang umalis na magkasama. Nagsimula na silang maglaban, sa isip-isip ni Piaro na blacksmith Pagma na naging kinilalang bilang Great Swordsman pagkatapos ng Sword Saint Mauler. Kung makipag-compete siya sa kanyang successor, masasabi niya ang pagkakaiba niya sa Sword Saint Mauler. Sinasabi ni Piaro na what a great sword, sinasabi ni Greed na ang kanyang sword ay hindi naman pangit. Ganun pa man, pwede ito maging magandang sword kung aayusin niya ito ng mabuti. Nagtataka si Greed kung paano siya nasasabayan ni Piaro. Sinasabi ni Piaro na hindi yan ang mahalagang bagay.
Sa isip-isip ni Grid na halos mabitawan niya na ang sword niya. Mas mataas siya pero talo siya sa labanan ng kapangyarihan? Dahil ba ito sa mga teknik niya, pinatid ni Piaro si Grid para siya ay matamba. Napapamura na lang si Grid sa pagkadismaya sa mga nangyayari. Habang nakatamba si Grid sinipa niya ang binti ni Piaro. Sa isip-isip ni Grid na nakakabaliw ang kanyang kombinasyon na atake. Walang pagkakataon na magpahinga dahil sa teknik niya. Sinasabi ni Piaro na paano naging mabangis, kasinungalingan ba ang pagiging successor ng pagma? O low level lang ba ang mga kasanayan ng pagma? Sinasabi ni Grid na wala siyang pakialam kung masama ang sinasabi niya tungkol sa pagma, pero hindi niya matatagalan ang pag-iinsulto niya sa kanya. Umatake na si Grid at ginamit niya ang pagma sword dance. At ang Link, madali lang naman nabablock ni Piaro ang mga atake nito. Hindi makapaniwala si Grid at gulat na gulat ito at sa isip-isip niya na nablock niya ang lahat ng 21 hits ng minimum na halaga ng movement. Dahil ba 2 beses na mataas ang agility niya kumpara sa kanya na kahit mababa ng 20%, sinasabi ni Piaro na huwag niyang sabihin na yan lang ang kaya niyang gawin. Sa isip-isip ni Grid na I guess mahalaga talaga ang bilis sa swordsmanship, kailangan niya mag-invest ng higit sa agility sa future. Sinasabi ni Grid na siguro magsisi siya kung magpapakita siya sa kanya ng karagdagang kasanayan. Ginamit ni Grid ang pagma sword dance, restrain. Walang makakalapit sa iyo ng 3 segundo, hindi maa-apply sa undead. Sinasabi ni Piaro na hindi siya makagalaw. Umatake na si Grid kay Piaro na malapitan at ginamit niya ang wave. Deal ang 155% ng iyong pisikal na attack power sa lahat ng kalaban sa loob ng 1 metro radius at babagal sila. Wala naman reaction si Piaro sa mga pinaggagawa ni Grid at sa isip-isip nito na this time pinabagal niya siya. Sa isip-isip ni Grid na ang combo ng paggamit ng restraint at kill ay isang panalo na combo sa PvP. Tinalo nito ang mga ito at hinayaan siyang saksakin sila. Kahit oras na para gamitin ang kill dito, ayoko siyang masaktan sa ganitong importanteng talent. Sinasabi ni Piaro na talo na siya kaya huminto na siya. Isang sword na puno ng konsiderasyon para sa kalaban. Hindi niya kayang harapin ang isang sword na hindi puno ng layong pumatay. Sinasabi ni Grid na para sa isang taong nagsasabing natalo, madali niya ito nabablock. Isa siyang abnoy, niligtas pa niya ang kanyang kasama para hindi mamatay. May immortal pa yata siya, whatever. Ayos na ito, pwede ba siyang makinig sa kanyang request? Simula nang manalo siya, magiging knight niya na siya, di ba? Sinasabi ni Piaro na sinasabi niya lang na susubukan niya lang siya. Pero hindi niya sinasabi na magiging knight niya siya. Sinasabi ni Grid na ano ba yan, sinasabi niya yan sa taong nilalabanan niya habang sabik na nakikipaglaban. Sinasabi ni Piaro na umaasa din siya sumuko na lang. Dapat manumpa ng loyalty ang isang knight, at ang loyalty ay maaari lamang mabuo sa pagtitiwala. Kung walang tiwala, hindi rin ang loyalty, siya ay isang tao na nangako na hindi na kailanman manunumpa ng loyalty sa isang tao. Sorry, pero hindi niya matatanggap ang request niya. Sumapit na ang gabi, kalibugan ng buwan, kabilugan pala. Sinasabi ni Bram na ang mahika ng mundong ito ay nagmumula sa kanyang mga resulta at mga nagawa. Ang inobasyon, awtoridad, at reputasyon ng Magic, ang lahat ay nanggaling sa kanyang kadakilaan. Ang lakas ng loob niyang huwag pansinin ng seryosong babala ng dakilang salamangkero na ito, ang pagma successor. Mumed, ang kanyang pinakadakilang mag-aaral, nagawa ng pagma successor ang perpektong kopyahin ang kanyang orb. Maayos pa niyang ipinatupad ang Magic Crystal Sky's Eye na palihim niyang itinanim sa orb niya para pagmasdan siya. Mumed, ang henyo na nagpasimple ng magic formula at nagpakalat nito sa buong mundo. Inobserbahan niya siya, na nakatutok ang kanyang mga mata sa pagiging pinakamahusay. Ngunit ang kanyang tagumpay ay makikilala magpakailanman bilang kanya. Ang upuan ng may pinakadakilang talino ay maaari lamang para sa kanya, Bram. Siya ay muling mabubuhay upang manatiling walang hanggan bilang ganoong uri ng pag-iral. Hanggang sa makagawa siya ng Vessel of the Soul, hindi siya makakatakas sa pagbabantay niya. Pagma's successor, 3 araw pag-alis sa Quezon Canyon. Nakasalubong ni Grid ang mga ogres sa daan, sinasabi ni Grid na talagang naiinis siya sa daan na ito. Bakit ang dami ng level 260 ogres na lumilitaw, parang hindi niya sila gustong patayin, pero dahil kailangan niya labanan sila habang nakafocus sa mga basics, kailangan niya pa ng karagdagan oras. Sa isip-isip ni Grid na damit, kung 2 araw lang siya dumating na mas maaga,
makakatanggap siya ng tulong mula sa mga ogre subjugation guards. Sobrang nasayang ang oras niya kay Piaro, sinasabi ni Grid na ang kanyang obsession sa tiwala, dahil may trauma siya sa dati niyang master, di ba? Sinasabi ni Piaro na napakabastos na pag-usapan sa mga conclusion tungkol sa kalagayan ng ibang tao. Ikaw, tao ka dahil maling pagbibigay ka ng kasamahan. Takas siya dahil maling akusahan siya ng kasamahan. Ang dahilan na tumalikod sa kanya ang emperor sa kalagayang na yan ay dahil nagduda din sila sa kanyang loyalty. Hindi ba niya naisip na umalis ng lubos sa lipunan, dahil nahuli siya sa pagtataksil, naramdaman ng kasama niya at ng kanyang Panginoon? Sinasabi ni Piaro na masyadong alam niya ang kanyang sitwasyon kahit ito ay maaaring isipin na nakakahiya sa Empire. Hindi ito dapat kumalat, as expected, nasa side siya ni Asmefel. Sinasabi ni Grid na isang kwento na narinig niya, na galing sa kanya noong 1 taon at kalahati. Nag-request pa siya na maghihiganti siya para sa kanya. Paano niya hindi ito maalala? Naalala na ni Piaro at nagtaka pa ito na sinabi ni Grid na mamatay na lang, noong una silang nagkita. At sinasabi ni Piaro na huwag niyang sabihin na siya yan. Nagulat siya, ganito na nagbago ang pathetic na bata na yan. Galit na galit at sinasabi ni Grid na anong ibig niyang sabihin na pathetic. Hindi ba niya naisip na unfair na sayang buhay niya dahil sa traidor na yan? Sumama siya sa kanya. Ang kanyang paghihiganti, kanyang tutupadin. Tinatanong ni Piaro na teka, bakit ba siya obsessed sa kanya? Neutral na bansa ang Ethnal, kaya walang pagkakataong magkaroon ng digmaan. Anong uri ng kailangan ng may warrior na tulad niya? Tulad ng sinabi niya, ang pagsumpa ng kanyang loyalty sa isang tao ay magulo. Sinasabi ni Grid na hoy, matanda, malayo pa siyang maging mature para makipagdamayan sa gulo ng ibang tao. Pero hindi siya sobrang trashy para pilitin siya ang loyalty sa isang taong nagtaksil. Pero baka pwede siyang sumunod bilang guest niya, pwedeng sama-sama nilang buksan ang pinto. Ang ibig sabihin, para tignan kung may pagkakatiwalaan sa labas. Napapamura at sinasabi ni Grid na namatay sila sa isang tama lang, kung gamitin niya ang kasanayan niya, bakit kailangan pang mabuhay at bigay siya ng hirap? May magandang equipment pa siya. Anong dahilan kung kailangan niya sila labanan sa ganitong kahirap na paraan? Sinasabi ni Piaro na magulo ang mga kasanayan niya dahil sa gear niya lang siya umaasa. Ibaba ang sentro ng gravity at swing ang kanyang sandata. Nakikita nating na naaasar na si Grid at napapamura. Sinasabi nito na nangungulit siya ulit, sinasabi ni Piaro na tingnan niya yan. Napakarami na ng kapangyarihan ng sword niya. Ang movement niya at ang adventure na ito, lahat ay bahagi ng training, kaya gusto niya hindi siya magreklamo. Isipin niya na lang ito ay regalo mula sa kanyang guest. Anyway, medyo hindi niya inaasahan ang susunod na destination na sinasabi niya. Sinasabi ni Grid na nasa gitna siya ng pagsisisi, iniisip niya na hindi niya siya dapat dinala. Mag-usap sila pag dumating na sila, okay. Sapat Ryan.